Magandang umaga, Section Orange! Ako nga pala ang inyong guro sa araw na ito, Binibining Ronabel D. Hinilago, guro ninyo sa Filipino A. Bago magsimula ang ating klase, magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ni Maria Clara. Amen. Bago kayo magsiupo, pakitingnan muna ang inyong paligid kung mayroon bang mga basura o nakakalat, at kung mayroon man, pakipulot na lang at pakitapon sa tamang basurahan. At pakiayos na rin ang inyong mga upuan at ang inyong mga sarili. At kung tapos na kayo ay maaari na kayong umupo. Mayroon bang liban ngayong araw? Wala ba? Mabuti naman kung ganun. So, ngayon ay tutungo muna tayo sa ating magiging layunin ngayong araw. So, ang ating layunin ngayong araw ay una ang natutukoy ang mahalagang kaisipan at sagot sa mga bugtong. Pangalawa, napapahalagahan ang mga konteksto ng mga bugtong na may implikasyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. At ang pangatlo ay nakapagtatanghal ng mga sariling likha na bugtong. So ngayon naman ay magbabalik-aral tayo kung ano nga ba ang ating mga natalakay noong nakaraang meeting. Okay, Pedro, narito ang aking unang katanungan. Ano ang iyong natutuhan tungkol sa Ibong Adarna? Maraming salamat dahil mayroon ka palang natutuhan tungkol sa Ibong Adarna na ating napag-aralan noong nakaraang meeting. Pangalawang katanungan ay, sino ang tatlong magkakapatid? Okay? Mario. Tama, ang tatlong magkakapatid ay sina Don Juan, Don Pedro at Don Diego. So, ang pangatlong katanungan ko ay, bakit mahalagang pag-aralan ang koridong ito? Bakit nga ba, Josefa? Tama, magaling ang iyong naging sagot sapagkat mahalaga na pag-aralan natin ang koridong ito sapagkat mayroon kayong matututuhan sa kwentong ito. At maraming ideya ang inyong malalaman at maraming mga impormasyon pa ang inyong malalaman sa koridong ito. So, tapos na ang ating pagbabalik-aral. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating paunang gawain. Ang ating paunang gawain ay tatawagin nating bugtong ko, sagot mo. So, narito ang panuto. Babasahin ko ang bawat bugtong at tatawag ako ng mga mag-aaral upang sagutan ang bugtong na pinapasagutan ko, ha? Okay, class? So, ang unang bugtong na aking babanggitin ay kailangan sagutan nyo. Okay, unang bugtong. Ito ay maikling landasin, di maubos lakarin. Ano ito? Jose. Ano nga ba ito? Tama, ito ay anino. Pangalawa, hindi hayop, hindi tao. Pumupulupot sa tiyan mo. Ano ito? Tama, ito ay sinturon. Dala mo, dala ka. Dala ka ng iyong dala. Ano ito? Tama, ito ay sapatos. Okay, ang pang-apat ay maliit pa si kumpare, nakakaakyat na sa tore. Ano ito? Tama, ito ay langgam. At ang panghuli naman ay kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang kanyang buhay. Ano ito? Tama, ito ay kandila. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang gawain na tatawagin nating piliin mo ako.
Okay, narito ang panuto. Ito ay aking babasahin. Bubunot ang guro ng 5 pangalan ng mga mag-aaral at kung sino ang mabunot ay siyang pupunta sa harapan at pipili ng isang emoji. Kung ano ang nakalagay sa emoji ay yun ang sasagutin o gagawin. So, narito ang ating 5 emoji. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat at pang-5. Okay, maraming salamat sa inyong partisipasyon at kooperasyon. Ngayon naman ay tutungo naman tayo sa ating talakayan. So, ito na ang inyong pinakahihintay, yung ating talakayan tungkol sa bugtong. Okay, class, pakibasa nga kung ano ang bugtong. Maraming salamat. Masasabi natin, ang bugtong ay isang pangungusap o tanong na kadalasang nilalaro ng mga batang Pinoy. At ganun na rin yung mga matatanda, lalo na noong unang panahon. Ngunit sa kasalukuyan, meron namang gumagamit ng mga bugtong, merong naglalaro pa ng bugtong, ngunit ito ay hindi na marami, hindi tulad noong unang panahon na halos lahat ng kabataan ay naglalaro ng bugtong. So, ngayon naman ay dumako tayo sa 2 uri ng bugtong. Una ay ang talinghaga o enigma. Ano nga ba ang talinghaga o enigma? Ang talinghaga o enigma ay mga suliraning inihahayag sa metaphorical o allegorikong wika na nangangailangan ng talino at pagninilay-nilay upang malutas ang katanungan. Kabilang dito ang bugtong at palaisipan na gumagamit ng patudyong tanong o sagot. Ibig sabihin, yung talinghaga o enigma ay dito mayroong nakatagong sagot sa isang pangungusap na kung saan kinakailangan natin ng talino at kritikal na pag-iisip at pagninilay-nilay upang nang sa ganun ay magkaroon tayo ng ideya o ng sagot kung ano nga ba ang tinutukoy sa isang bugtong o yung binabato sa atin na bugtong. Ang pangalawang uri naman ng bugtong ay ang palaisipan o conundrum. Kapag sabihin nating palaisipan o conundrum, ito ay isang anyo ng tanong o pahayag na karaniwang gumagamit ng metapora, patudyong salita o nakalilitong ideya na ang layunin ay pukawin ang isipan at hamunin ang talino ng sino mang sasagot. So, ang palaisipan o conundrum ay halos magkapareho lamang sila ng unang uri ng bugtong, ang talinghaga o enigma. Ngunit ano nga ba ang pinagkaiba ng talinghaga o enigma at palaisipan o conundrum? Ang pagkakaiba naman nila ay yung palaisipan ay layunin nito ang pagpapatalas ng ating isipan at ang talinghaga naman ay layunin nito ang pagpapahiwatig ng malalim na kahulugan. Ang susunod naman ay ang mga katangian ng bugtong. Mayroong 6 na katangian ang bugtong. Una ay ang sukat at tugma. Kapag sinasabing sukat at tugma, ito ay katulad ng tula. Mayroon ding sukat at tugma. Kapag sabihin nating sukat, ito ay pantig sa bawat linya. Yung tugma naman, ito yung pagkakatulad ng tunog sa hulihan ng mga taludtod. At yung sukat at tugma naman ay nagbibigay ito ng aliw sa mga nakikinig. Pangalawa ay matalinghaga o masining ang paglalarawan. Kapag sabihin nating matalinghaga o masining ang paglalarawan, ito ay gumagamit ng mga talinghagang salita o metapora. Halimbawa,
May bintana, walang bubong. May pinto, ngunit walang susi. Ang sagot naman nito ay ilong. Ang pangatlong katangian naman ng bugtong ay ang nagbibigay ng hamon sa kaisipan. Kapag sabihin nating nagbibigay hamon sa kaisipan, yung bugtong kapag yung mga kaibigan natin, yung kapamilya natin, kapag pinapasagutan tayo ng bugtong, bawat binibigay nilang bugtong sa atin ay binibigyan ng hamon ang ating mga isipan. Bakit nasabi dito na binibigyang hamon ang ating mga isipan? Sapagkat yung mga kaibigan natin ay nagpapahula ng kanilang mga bugtong na nalalaman, ay binibigyan tayo ng tsansang mag-isip kung ano nga ba ang tamang sagot sa bugtong ibinigay ng ating mga kaibigan o yung mga nagbigay ng isang bugtong sa atin. Yung pang-apat naman ay may isang tamang sagot. Kapag sabihin natin may isang tamang sagot, syempre isa lang yung tamang sagot. Hindi dalawa, hindi tatlo, o hindi maraming sagot, kundi isa lang yung sagot sa bugtong. Panglima naman ay ginagamit sa libangan o pagtuturo. Syempre, yung bugtong ito ay ginagamit bilang libangan, lalo na tayong mga Pilipino. At ginagamit rin ito sa pagtuturo, tulad ng ginagawa ko ngayon. Yung bugtong ay aking itinuturo sa inyo upang nang sa ganun ay magkaroon kayo ng ideya o kaalaman kung ano nga ba ang bugtong, kung ano ang mga katangian nito, ano ang mga uri nito, at yung mga halimbawa. At yung pang-anim naman ay naipapasa sa oral na paraan. Tama, sapagkat yung bugtong ay naipapasa ito sa oral na paraan. Ito ay karaniwang bahagi ng pasalitang tradisyon ng mga Pilipino at isinasalin mula henerasyon sa henerasyon. Tama naman, ang bugtong ay naipapasa sa oral na paraan sapagkat ito ay ating sinasalita. Yung bugtong ay isang verbal sapagkat hindi ito sa pamamaraang pagsulat, hindi rin ito sa pamamaraang pag-type sa social media, kundi ito ay isang paraan ng verbal. So ngayon naman, dumako tayo sa ating pangatlong gawain na tatawagin nating natutuhan mo, isulat mo. So narito ang panuto. Kumuha ng isang kalahating papel, pahiga, at isulat at sagutan ang nasa ibaba. Bibigyan lamang ang bawat isa ng 5 minuto upang tapusin ang gawain at pagkatapos ay ipapasa ang papel papunta sa harapan. Narito ang 3 katanungan. Pagkisulat na lang at pagkisagutan. Sa loob ng 5 minuto ay kailangan tapos na kayong magsulat at tapos na ninyong sagutan ang 3 katanungang ito. Okay, pakipasa na ang inyong mga papel sa harapan at ito ay aking wawastuhan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating pang-4 na gawain. Ito ay ating tatawaging sariling bugtong. So narito ang panuto. Papangkatin ang klase sa 3 sa pamamagitan ng pagbibilang 1 hanggang 3. Ang bawat pangkat ay gagawa ng 5 sariling bugtong sa loob lamang ng 10 minuto na mayroon ng sagot. Ang 5 bugtong na nagawa ay ibabahagi sa klase at ipapaliwanag kung bakit iyan ang inyong nagawang bugtong at ibabahagi sa loob ng 3 minuto lamang. Dito yung unang pangkat, pangalawang pangkat at pangatlong pangkat. So narito ang ating pamantayan.
audience impact, pagkakaisa, gamit ng wika, at presentasyon. Okay, tapos na ang inyong 10 minuto. Ang unang magtatanghal ng kanilang sariling nagawang bugtong ay ang unang pangkat. Sunod ay pangalawang pangkat at pangatlong pangkat. Okay, maraming salamat. Ang gagaling naman ng aking mga estudyante sapagkat nakagawa kayo ng mga sariling bugtong. Palakpakan naman ang inyong mga sarili. So ngayon naman ay dadako tayo sa ating pagtataya. Narito yung panuto. Ang bawat isa ay susulat ng isa o dalawang sariling bugtong na mayroon ng sagot. Katulad kanina yung ginawa ninyo na pinangkat ko kayo ng 3 pangkat na gumawa kayo ng sariling 5 bugtong. Ganon din ang gagawin nyo. Ngunit ito ay individual. Hindi na ito pangkatan kundi ito ay individual. So gagawa ang bawat isa ng 1 hanggang 2 sariling bugtong na mayroon ng sagot at isusulat ito sa isang papel, kahit anong papel, basta maging malikhain kayo sa pagsulat ng inyong sariling bugtong. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa paggawa ng sariling bugtong. Pagkatapos ninyong sagutan o pagkatapos ninyong gumawa ng inyong sariling mga bugtong, ay ipapasa ninyo ito papunta sa harapan at akin din itong iwawasto. Okay? Ngayon naman ay dumako tayo sa ating takdang aralin. Yung ating takdang aralin, syempre ito ay gagawin na sa ating mga bahay. Ay narito yung panuto. Maghahanap ng kaparis ang mga mag-aaral at bawat paris ay magi-interview sa mga kabataan, lalo na yung nasa sekundarya. Narito ang magiging gabay na tanong. Una, ginagawa nyo pa rin ba ang bugtong? Oo o hindi? Ipaliwanag. Pangalawa, sa tingin mo, mahalaga ba ang karunungang bayan tulad ng bugtong? At pangatlo, magbigay ng isang halimbawa ng bugtong na mayroon ng sagot. At yung takdang aralin ay ipapasa ninyo sa susunod na meeting. At yun lamang para sa araw na ito, naway marami kayong natutuhan mula sa aking itinalakay ngayong araw. Naway marami kayong ideya at mga impormasyong natutuhan sa aking mga itinalakay tungkol sa karunungang bayan na ang bugtong. Ngunit bago tayo magsilisan, magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ni Maria Clara. Amen. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngunit bago kayo magsilisan, pakipulot muna yung mga basurang nakakalat at pakiayos na rin yung mga upuan. At huwag nyong kalilimutan yung takdang aralin, bukas nyo ipapasa. Okay, class? Paalam, Section Orange. Paalam!